Isa ako sa mga silent listener dito sa channel mo, Sir Dave. Hindi po ako pala comment, pero lagi ako nag-aabang ng mga bagong upload mo araw-araw. Ako nga pala si Jonas at may isang kwarto na hindi ko makalimutan. Nag-check-in ako sa isang Sogo Hotel, pero hindi ko nasasabihin kung saang branch. Wala namang espesyal na dahilan. Kailangan ko lang ng pahinga. Pagod ang katawan, mabigat ang ulo, at gusto ko lang ng tahimik na lugar. Normal ang lahat noong una. Maliwanag ang hallway, tahimik ang paligid, at wala ang kakaibang pakiramdam. Bandang 11:00 habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong mahina pero paulit-ulit na tunog. Parang kinakaladkad. Mabagal, mabigat, galing sa kabilang kwarto. Una, inisip ko lang na may naglilinis o may bisitang lasing, kaya binaliwala ko. Pero maya-maya, may sumunod na tunog. Parang may kumakatok, pero mula sa loob ng pader. 3 beses. Tumahimik ulit. Napatingin ako sa pader na naghihiwalay sa kwarto ko at sa katabi. Ewan ko kung bakit, pero parang may presensya. Hindi tao. Isang pakiramdam na parang may nakatingin kahit wala naman ako nakikita. Maya-maya, may narinig akong mahinang ungol. Parang pinipigilan. Bumangon na ako. Lumapit sa pader. Dinikit ko ang tenga ko. Doon ko narinig ang pinakang nakakakilabot. Isang bulong. Hindi malinaw ang salita pero ramdam ko ang bigat ng emosyon. Galit, takot, at kung ano man yun, hindi nag-iisa. Lumabas ako ng kwarto at tumingin sa hallway. Tahimik naman, walang tao. Maliwanag ang ilaw pero yung isang pinto sa tabi ng kwarto ko, bahagyang naiiba. Parang mas luma ang itsura kumpara sa iba. At higit sa lahat, nakabukas ang pinto. Isang siwang lang, pero sapat para makita ang loob. May tao po ba? Tanong ko, kahit alam kong bawal pumasok sa kwarto na hindi akin. Walang sumagot. Sa halip, may malamig na hangin na lumabas mula sa loob. Parang hininga na dumaan sa leeg ko. Napalunok ako. Dapat umatras ako noon. Dapat bumalik na lang ako sa kwarto ko. Pero may kung anong humilas sa akin. Isang hakbang papasok. Pagpasok ko pa lang, bumigat agad ang pakiramdam ko. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Ang ilaw sa loob ay mahina. Kumikislap. Amoy basa. Amoy luma. May mga upuan na nakatabon ng telang puti. Nakasara ang kortina. At sa gitna ng kwarto, may isang bagay na hindi ko agad maintindihan. Hindi siya malinaw. Parang anino. Parang tao. Pero mali ang tindig. Mali ang hugis. Habang tinitignan ko yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nahilo ako. Nanghina ang tuhod ko. Parang may humigop ng lakas ko palabas ng katawan ko. At doon ko naramdaman ang aura. Hindi ko kayang ilarawan ng buo. Pero parang pinagsamang galit, desperasyon, at matinding paghihirap. Parang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na pumapasok sa ulo ko. Umalis ka. Hindi ko alam kung narinig ko yon o naramdaman lang. Napaluhod ako. Nanlalamig ang mga daliri ko. Lumabo ang paningin ko. At bago tuluyang magdilim ang paligid, may malakas na ilaw na biglang tumama sa mukha ko. "Uy, anong ginagawa mo dyan?" Isang boses ng lalaki. Isang janitor ang papalapit. Hawak ang flashlight. Mabilis ang kilos. Inila niya ako palabas ng kwarto bago pa tuluyang mawalan ng lakas ang katawan ko. "Hindi mo dapat pinasok yan," sabi niya. At bago tuluyang mawalan ng malay ang katawan ko, yun ang huli kong narinig. Isinara na yan. Hindi dahil sira,
kundi dahil may nangyari dyan na ayaw nang maulit. Nagising ako na nakahiga sa sahig ng hallway. Malamig ang tile sa pisngi ko. Masakit ang ulo ko. Parang ilang oras akong nawalan ng malay. Ang ilaw sa kisame ay diretso sa mga mata ko, kaya napapikit ako agad. Ang unang pumasok sa isip ko, napanaginipan ko lang ba yun? Pero bago pa ako makabangon, may boses agad na nagsalita. "Huwag ka munang gumalaw." Siya yung janitor. Nakaupo sa bangko malapit sa pader. Hawak pa rin ang flashlight. Kita sa mukha niya na sanay siya sa pagod at sa takot ng ibang tao. "Akala ko mamamatay na ako," mahina kong sabi. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya. Sinilip ang pinto ng kwartong pinasok ko at sinara yun ng tuluyan. May sinabit siyang maliit na kadena at padlock. Parang matagal na niyang ginagawa yun. "Marami na kayong ganyan ang nilabas ko dyan," sabi niya. Nanlamig ako. Sa ano po?" Tumingin siya sa akin. Diretso. "Sa hindi na pagising." Tinulungan niya akong tumayo at pinasok muna sa kwarto ko. Pinaupo niya ako sa kama. Inabutan ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ko. "Under maintenance po ba yung kwarto na yun?" Napabuntong hininga siya. "Oo. Sa totoo lang, hindi na lang nila alam kung paano sasabihin." Umupo siya sa tapat ko. Mahina ang boses niya. "Matagal na yun. May pumasok na mag-isa. Hindi na siya nakalabas ng matino kasi parang may nakita siya ron. Hindi ko rin alam kung ano." Hindi niya idinetalye. "Simula noon, may mga nakakaramdam, mga nakakarinig. Pero ikaw ang pumasok ng kusa." Naalala ko yung aura, yung bigat, yung pakiramdam na parang hinihila palabas ang lakas ko. "Anong nasa loob?" tanong ko. Umiling siya. "Hindi ko rin alam." Tahimik kami ng ilang segundo. Tumayo na siya. Bago lumabas ng kwarto, huminto siya sa pinto. "Makinig ka. Kung ano man ang naramdaman mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo ring ikwento kahit kanino." Tumango lang ako. Wala na akong lakas makipagtalo. Pagkaalis niya, doon ko napansin. May marka ng kamay sa braso ko. Parang bakas ng pagkapit na unti-unting nawawala. Hindi na ako nakatulog. Nag-check out na ako ng maaga. Mas maaga kaysa sa plano. Tahimik ang lobby. Normal ang lahat. Pero bago ko tuluyang lumabas, napalingon ako sa hallway. Sarado na ang pintong yun. May nakasulat na "Under maintenance." Sa ilalim ng pinto, may bahagyang anino at parang may dumaan na malamig na hangin sa paa ko. Matapos yun, hindi na ulit ako pumunta sa kahit anong hotel. Madalas po makinig yung jowa ko sa mga horror stories, lalo na dito sa PNT Stories. Kaya nung may naranasan kaming kababalaghan sa Sogo Hotel, dito ko agad na isipang ibahagi at sana po mapili. Ako po si Mara at hanggang ngayon ayokong tumingin ng matagal sa salamin ng kahit anong banyo. Nag-check-in kami ni Ethan isang gabi. Pagod kami. Tahimik naman yung hotel at parang normal lang lahat. Wala kaming balak magtagal. Gusto lang namin magpahinga. Konting lambingan, tapos uwi agad. Wala namang kakaiba sa lobby. Maliwanag, malamig ang aircon, at maayos ang ngiti ng mga receptionist. Kung may kaba man ako noon, inisip ko na lang, dala ng pagod. Pagpasok namin sa kwarto, una kong napansin yung banyo.
Ewan ko kung bakit. Hindi yung kama, hindi rin yung TV. Yung banyo. Bukas ang ilaw nito. Kahit parang pagpasok namin kanina, nakapatay pa yon. Maputi naman yung tiles, tapos sobrang linis. May malaking salamin sa itaas ng lababo at kortina ng shower na bahagyang nakabukas. Parang may humawak tapos biglang binitawan. Isasara ko lang, sabi ko kay Ethan. Paglapit ko pa lang sa pinto ng banyo, bumigat yung hangin. Parang mas malamig sa loob kaysa sa buong kwarto. Pagpasok ko, tumunog yung pinto kahit hindi ko naman isinara. Napatingin ako sa salamin. Ako lang ang nandun, o yun ang akala ko. Habang nag-aayos ako ng buhok, napansin kong may bahid ng hamog sa ibabang bahagi ng salamin. Parang may huminga doon, direkta sa mismong salamin. Medyo nagtaka ako. Hindi naman mainit ang banyo. Hindi pa nga namin ginagamit ang shower. Pinunasan ko ng palad ko. Pag-angat ng kamay ko, may marka ng daliri sa salamin. Hindi yun akin. Dahil mas mahaba at mas manipis. Yung parang nanginginig. Okay ka lang? Tawag ni Ethan mula sa kwarto. Oo, sagot ko agad. Kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Paglingon ko sa shower area, dahan-dahang gumalaw ang kurtina. Hindi naman malakas yung paggalaw. Parang may taong nasa likod nito na ayaw magpakita. Isang patak ng tubig ang tumulo mula sa gripo. 1, 2, 3. Sigurado naman akong sarado yun. Lumapit ako para isara ng tuluyan. Doon ko narinig ang mahina pero malinaw na tunog. Isang buntong hininga. Hindi galing sa akin. Mula sa loob mismo. Napaharap ako ulit sa salamin. At doon, sa gilid mismo ng refleksyon ko, may anino ng isang babae. Basa ang buhok. At ang bibig niya, gumagalaw. Walang tunog pero malinaw ang hugis ng mga salita. Hindi rin kami natuloy. Napasigaw ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Si Ethan namumutla. Hinila ko palabas. Hindi ko na nilingon pa. Dahil bago tuluyang magsara ang pinto, narinig naming dalawa ang malakas na tuktok sa salamin. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi kami nag-usap agad. Tahimik lang kaming nakaupo sa gilid ng kama. At doon ko lang napansin, basang-basa ang likod ng damit ko. Parang may yumakap sa akin mula sa likod. Akala ko, kapag lumabas ako ng banyo, tapos na. Maling akala pala. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos nang sabay na namatay ang ilaw sa buong kwarto. Sandali lang, tapos dumilim. Yung klaseng dilim na parang may bigat, naramdam mo sa balat. Mara, bulong ni Ethan. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Malamig na ang palad ko. Pero mas malamig ang kanya. Sa dilim, may isang ilaw lang ang bumukas. Yung ilaw sa banyo. Kusang bumukas. At kasabay nun, bumukas din ang gripo ng shower. Malakas. Parang may taong galit na binuksan yun. Hindi na to normal. Aalis na tayo, sabi ni Ethan. Tumayo kami, pero bago pa kami makalapit sa pinto, sumara ito ng malakas. Ramdam ko yung pagyanig ng sahig. Parang may bumukas sa kabilang side. At doon nagsimula ang mga tunog. May hinang ungol, parang pilit na pinipigilan, mula sa banyo. Unti-unting bumukas ang pintuan ng banyo. 1 pulgada. Umaagos palabas ang tubig. Bumabaha sa tiles ng kwarto. Sa gitna ng liwanag, may paa akong nakita. Paa ng babae. Maputla, basa, nakalubog sa tubig. Hindi gumagalaw. Mara,
"Huwag kang lilingon," sabi ni Ethan. Pero huli na. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatalikod sa amin. Suot ang puting damit na parang luma na. Parang hindi na uso. Dikit na dikit sa katawan niya ang basang tela. Ang buhok niya nakatakip sa muka. Unti-unti niyang inangat ang ulo. At sa salamin ko nakita ang mukha niya. Hindi sa mismong harap namin, kundi sa refleksyon lang. Wala naman siyang sugat, pero ang mga mata niya puno ng galit at lungkot na hindi ko na kayang ipaliwanag. "Ito rin ang kwarto namin," sabi niya. Hindi gumalaw ang bibig niya pero malinaw ang boses. "Akala namin ligtas. Akala namin pansamantala lang. Akala namin makakalabas pa kami." Hindi ko alam ang sinasabi niya. Niyakap ko ang sarili ko. Nanginginig na. "Ano ang gusto mo?" tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa wakas, hindi na sa salamin. Tumingin siya sa amin. Diretso. "Umalis kayo habang kaya pa," sabi niya. Naguguluhan man, biglang bumagsak ang salamin sa banyo. Parang hinila mula sa loob, sabay patay ng ilaw. Nagsigawan kami ni Ethan. Pilit naming binuksan ang pinto ng kwarto. At sa wakas, bumukas ito. Tumakbo kami palabas, hindi na lumingon. Basang-basa ang sahig ng hallway sa likod namin. Pero wala kaming narinig na tumatakbo. Pagdating namin sa lobby, nanginginig pa rin ako. Hindi na kami nagtanong, hindi na kami nagreklamo. Nag-check out kami agad. Habang inaabot ng receptionist ang susi, bigla siyang natigil. "Ma'am, basa po kayo," sabi niya. Napatingin ako sa sarili ko. Basang-basa pa rin ang likod ng damit ko. Paglabas namin ng building, saka lang ako huminga ng malalim. Akala ko doon na natapos. Pero kinagabihan sa bahay, habang nagsisipilyo ako, napansin kong may hamog ang salamin sa banyo namin. Unti-unting may lumabas na marka ng daliri at may nakasulat, "Salamat sa pakikinig." Mula noon, hindi na kami ni Ethan nag-check-in kahit saan. At mas pinili na lang namin na sa bahay na lang nila. Kasi ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko sa Sogo Hotel na yun. Isa sa mga pampalipas ko ng oras ang stories mo, lalo na pag nasa duty. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ricky. Isang sikyo sa Sogo Hotel around Metro Manila. Ilang taon na rin akong security guard. Gabi-gabi, nagro-robing sa bawat palapag. Mga anino sa sulok, malamig na hangin na biglang dumadaan, pinto na kusang magbubukas, hindi na bago sa akin. At sa hotel na yun, may isang elevator na kahit ako, hindi ko na sinasakyan ng mag-isa. Bandang 2:00 ng madaling araw, routine ko ang i-check ang mga floors. Tahimik ang building. Pumasok ako sa elevator. Sumandal ako sa dingding. Nakatingin sa salamin habang inaayos ang radyo ko. Normal lang ang itsura ng refleksyon hanggang sa may nakita ako sa likod ko. Sa salamin, isang figura nakatayo sa bandang likod ng elevator, sa mismong pwesto na wala namang tao. Sobrang bilis lang, halos isang iglap, kaya akala ko pagod lang ang mata ko. Guni-guni, bulong ko. Pagtingin ko sa likod, wala. Pagharap ko ulit sa salamin, ako na lang. Bumukas ang pinto ng isang palapag. Paglabas ko, ginawa ko ang ikot ko. Walang kakaiba. Pagbalik ko sa elevator, huminga ako ng malalim at pumasok ulit. Pagpindot ko ng ground floor, sumara ang pinto.
Habang bumababa, kusa akong napatingin sa salamin. Naroon na naman siya, mas malinaw. Isang lalaking nakatayo sa likod ko. Nakatungo ang ulo, parang ayaw magpakita ng muka. Hindi siya gumagalaw. Ang gumagalaw lang ay ang refleksyon niya. Parang mas huli ang kilos niya kesa sa akin. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Sa salamin, hindi niya ginaya. Nanatiling nakababa ang ulo niya. Doon ko naramdaman ang bigat, parang may pumiga sa dibdib ko. Hindi takot kundi babala. Yung pakiramdam na mas mabuting wag mo nang alamin pa. Kung sino ka man, umalis ka rito, sabi ko nang mahina. Unti-unting umangat ang ulo niya sa salamin. Wala ako nakita sa likod ko pero sa refleksyon, nakangiti siya. Masyadong mahaba, masyadong pilit. At nang magsalita siya, walang tunog. Gumalaw lang ang bibig. Pero may pumasok sa isip ko. Hindi pa. Biglang huminto ang elevator sa pagitan ng mga palapag. Namatay ang ilaw sandali, tapos bumalik. Tumunog ang radyo ko. Mabigat ang hangin. Parang masikip ang elevator kahit mag-isa lang ako. Sa salamin, isang hakbang na lang ang layo niya. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan lumingon. Pinindot ko ang emergency button. Isang beses. Bumukas ang pinto. Maliwanag ang hallway. Normal at tahimik. Parang wala nangyari. Paglabas ko, nakahawak ako sa pader. Nanginginig ang tuhod ko. Bumaling ako pabalik sa elevator. At bago magsara ang pinto, nakita ko sa salamin ng sarili ko. Mag-isa. Pero sa mismong sandaling sumara ang pinto, may kamay na dumampi sa salamin mula sa loob. Hindi sa harap ko, kundi sa refleksyon. Simula noon, kapag nagro-rubing ako at nadadaan sa elevator na yon, tinitignan ko muna ang salamin bago pumasok. Kapag may kahit anong hindi tugma, anino man o galaw, naglalakad na lang ako sa hagdanan. Ako po si JC. Bagong hire lang ako noon bilang utility staff sa isang Sogo hotel. Unang gabi ko sa trabaho. Kinakabahan pero excited. Kailangan ko ng trabaho at sabi ko sa sarili ko, trabaho lang to. Tahimik ang hallway na ang i-assign sa akin ng supervisor ang unang lilinisin kong kwarto. Normal lang. Walang special instruction. Walang kung anong paalala. Pagpasok ko pa lang, malamig na agad ang hangin kahit wala namang aircon. Maliwanag ang ilaw. Maayos ang mga gamit. Pero may kakaibang bigat sa pakiramdam. Parang may nakatingin kahit wala namang kasama. Binaliwala ko. Nilinis ko ang kama. Pinunasan ang mesa. Inayos ang mga upuan. Pinalitan ng basurahan. Inabot ako ng halos 30 minutes. Bago ako lumabas, sinilip ko pa ulit. Malinis na malinis. Sigurado ako. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang supervisor para mag-check. Bigla siyang nagtaas ng boses. Anong klaseng linis to? Hindi mo ba to inayos? Nanlaki ang mata ko. Pagpasok namin sa kwarto, magulo. Gusot ang kama. Nakabukas ang mga drawer. Nasa sahigang upuan na kanina'y maayos kong iniligpit. Parang walang nilinis. Sir, kakalinis ko lang po niyan, sabi ko. Huwag mo akong gawing tanga. Balikan mo, ayusin mo ulit, sabi niya. Hindi na ako nakasagot. Tumango na lang ako kahit ramdam kong may mali. Pagbalik ko sa hallway, mas tahimik na kaysa kanina. Parang humina rin ang ilaw. Paglapit ko sa kwarto, napansin ko agad
Bahagyang bukas ang pinto. Hindi ko maalala na iniwan ko yung bukas. Huminto ako sa tapat ng pinto. May kung anong gumagalaw sa loob. Mabagal. Hindi tao ang galaw niya. Parang anino. Sumilip ako. Sa loob ng kwarto, may itim na figura. Wala siyang muka. Walang malinaw na katawan. Para lang usok na may anyo ng tao. Isa-isa nitong itinutulak ang mga gamit. Ibinabagsak ang upuan. Hinahawi ang kumot. Parang sinasadya talagang guluhin ang loob. Walang tunog ang galaw niya. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang hinihigop ang lakas ko habang nakatingin lang ako. Bigla itong huminto. Tapos unti-unting lumingon sa direksyon ng pinto. Hindi ko na hinintay na makita kung may mukha ba ito. Tumakbo ako. Hindi ako pumasok ulit. Hindi ako bumalik sa locker. Hindi ako nagpaalam. Diretso akong lumabas ng hotel. Pawis na pawis. Nanginginig ang tuhod at halos masuka sa takot. Kinabukasan, may mga tawag at mensahe ang supervisor ko. Hindi ko na sinagot. Hindi na ako nagpaliwanag. Nag-awol ako. Mas pinili kong mawalan ng trabaho kaysa balikan ng kwartong yon. Nasa Pinas pa lang ako, madalas na ako makinig sa mga gantong kwento, lalo na sa YouTube. Madami na din akong naranasan pero itong karanasan ko sa Saudi ang gusto kong ikwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ira, isang Pinay nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital dito sa Saudi. Hindi ko ito madalas sinasabi pero may nakikita ako. Mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Bata pa lang ako sa Pilipinas, alam ko na, may third eye ako. Isang gabi ng duty, may dinalang pasyente sa ER, lalaking nasa 30s. Nakatali ang kamay, may kasamang 2 security. Pawisan, hingalin, at paulit-ulit na sumisigaw. Nandiyan na siya. Huwag niyo akong iwan. Sabi ng mga doktor, may problema daw sa pag-iisip. Halusinasyon. Acute psychosis. Kaya agad siyang nilipat sa isolation room. Habang inaasikaso namin ng vital signs, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Ibang-iba sa karaniwan. Parang may nakatayo sa sulok ng kwarto, kahit wala naman. Lumapit ako para tignan siya. Bigla niya akong tinignan, diretso sa mata. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ikaw nakikita mo rin siya, di ba? Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko pwedeng sabihing alam ko rin. Pero sa gilid ng paningin ko, may itim na figura sa tabi ng pintuan. Matangkad, walang muka. Hindi gumagalaw, naghihintay lang. Ang pasyente, nanginginig na. Nandyan lang siya, nakatayo, hindi lumalapit, pero ayaw umalis. Lumabas ang doktor. Kailangan magpahinga ang pasyente. Tumango ang lahat, normal na proseso. Pero bago pa siya tuluyang antukin, hinawakan niya ang manggas ng uniform ko. Mahigpit. Miss, pakisabi, wag muna ngayon. Hindi ko alam kung kanino niya sinasabi yun. Pag-epekto ng gamot na itinurok sa kanya, dahan-dahang pumikit ang pasyente. Bumagal ang hinga. Sa monitor, stable. Unti-unting bumalik ang ingay ng ward. Mga yapak, makina, tunog sa nurse station. Pero ako, hindi pa rin makahinga ng maayos. Dahil kahit tulog na ang pasyente, nandun pa rin ang itim na figura. Mas lumapit siya sa kama. Hindi siya nakatingin sa akin.
sa pasyente lang. Parang sinisigurado. Parang nagbibilang ng oras. Umatras ako ng isang hakbang. Napadasal ako sa isip. Wag muna. Hindi pa. Paglabas ko ng kwarto, sinara ko ang pinto. Pero bago tuluyang magsara, nakita ko ang huli. Nakaupo na ang figura sa tabi ng kama. At doon ko naintindihan ng totoo. Hindi baliw ang pasyente. Wala siyang sakit sa isip. May sumusundo na sa kanya. Hindi ako agad bumalik sa nurse station. Nakatayo lang ako sa labas ng isolation room. Hawak ang chart pero hindi ko mabasa ang kahit isang salita. Ramdam ko pa rin ang presensya sa loob. Parang may malamig na usok na dahan-dahang lumalabas sa ilalim ng pinto. Tahimik ang paligid, pero ang dibdib ko, ang lakas ng tibok. Lumipas ang ilang minuto. Wala namang tunog. Normal ang lahat sa paningin ng iba. Pero sa akin, may countdown. Bumalik ako sa loob para mag-check ng vital signs. Pagbukas ko ng pinto, bumigat ang hangin na parang may humawak sa balikat ko. Nandun pa rin ang itim na figura. Mas malinaw na ngayon. Wala pa ring muka pero ramdam ko ang tingin niya. Ang pasyente ay mahimbing ang tulog. Tahimik ang paghinga. Stable ang monitor. Pero may kakaiba. May ngiti sa labi niya. Hindi masaya. Hindi rin payapa. Lumapit ang figura sa uluhan ng kama. Dahan-dahan. Sa bawat takbang, kumikirot ang ulo ko. Parang pinipiga. Gusto kong magsalita. Magdasal ng malakas. Tumawag ng tulong. Pero walang boses na lumalabas. Sa isip ko lang nasabi, "Hindi pa oras. Please." Parang narinig niya. Huminto ang figura at bumaling sa akin. Wala itong mata. Pero malinaw ang mensahe na hindi na siya mapipigilan. Biglang bumagal ang tunog ng monitor. Hindi alarm. Parang pinipigilan. Napatingin ako sa pasyente. Huminga siya ng malalim. Isang beses tapos wala nang kasunod. Tumakbo ko palabas. Sumigaw ng tulong. Pumunta ang mga doktor at mga nurse. May nag-CPR. Nakatayo lang ako sa gilid. Nanginginig habang ang mga mata ko ay nakatuon sa uluhan ng kama. Doon ko nakita ang huli. Ang itim na figura ay yumuko. Parang bumubulong sa tenga ng pasyente. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras at naglaho. Parang usok natin na ngayon ng hangin. Isang mahabang tunog ang narinig sa monitor. Tapos katahimikan. "Time of death," sabi ng doktor. Hindi niya tinapos ang oras. Parang ayaw niyang banggitin. Kinabukasan, normal ulit ang ospital. May bagong pasyente sa silid. Bagong ingay, bagong problema. Ang nangyari kagabi, itinuring na sudden unexplained coma. Hindi na nagising ang pasyente. Walang nagtanong sa akin at wala rin akong sinabi. Pero mula noon, may mga pagbabago. Kapag may pasyenteng sinasabing baliw, ako ang unang nakikinig. Kapag may pasyenteng tumitingin sa sulok ng kwarto at sinasabing, "Nandiyan na siya," hindi ko na pinapansin. At minsan sa mga gabing tahimik ang ward, ay nakikita akong itim na figura sa dulo ng hallway. Pero hindi palagi. Nakatayo lang siya, naghihintay ng susunod niyang susunduin. Hanggang dito na lang po. Sana mapili ang kwento ko at masama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat. Magandang gabi pagsapit ng takip silim. Madalas po ako makinig lalo na kapag wala akong duty dito sa ospital. Pero dito ko din mismo naranasan sa ospital na to ang ikikwento ko.
Ako nga po pala si Mariel, isang Pinay nurse na bagong salta sa Saudi. Unang linggo ko pa lang sa trabaho nun. Sabik at kinakabahan. Lahat bago. Ang ospital, ang wika, ang lamig ng gabi sa lugar na yon. Kaya nang sabihing may bakanteng apartment sa likod ng mismong ospital kung saan karaniwang nag-i-stay ang mga nurse, hindi na ako nagdalawang isip. Malapit kung saan ako nagjo-duty. At pansamantala lang. Ang hindi ko alam, may dahilan kung bakit bakante ang silid na ibinigay sa akin. Unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaiba. Tahimik ang paligid. Maliit lang yung apartment. Isang kama, mesa, cabinet at banyo. May bintanang nakaharap sa likod ng ospital. Tanaw ang ilaw ng emergency room na hindi namamatay kahit madaling araw. Bandang 2:00 ng umaga, nagising ako sa mahinang paulit-ulit na tunog. Parang kaluskos ng tsinelas sa sahig. Una, inisip ko lang na galing sa itaas o sa katabing unit. Pero naalala ko, ako lang ang naka-check-in sa floor na to. Umupo ako sa kama, nakikinig. Tumigil ang tunog. Huminga ako ng malalim at humiga ulit. Maya-maya, may malamig na dumaan sa paahan ko. Parang hangin na hindi galing sa aircon. Tumayo ang balahibo ko. Tumingin ako sa paa ko. Walang anuman. Pero ramdam ko pa rin ang lamig. Gumagapang pa itaas. Tapos biglang kumalabog ang pinto ng banyo. Napatalon ako sa kama. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang cellphone. Binuksan ko ang flashlight at dahan-dahang lumapit. Bukas ang ilaw sa banyo. Sigurado akong pinatay ko yun bago ko pumunta sa kama. Sa salamin, napansin ko ang bakas ng palad. Hindi malinaw, parang pinunasan ng madalian. Nanginginig na ako. Pinunasan ko ang salamin. Pero nang umatras ako, bumalik ulit ang bakas. Mas malinaw na ngayon. Mas malaki kaysa sa kamay ko. Pagbalik ko sa kama, may amoy ng gamot sa hangin. Yung amoy na pamilyar sa ward kapag may pasyenteng malubha. Kasunod nun, mahina pero pilit na paghinga. Parang may hirap huminga sa loob ng kwarto. Hindi ko makita kung saan galing pero ramdam ko. Hindi ako mag-isa. Sa gilid ng mata ko, may anino na gumalaw malapit sa bintana. Nang tumingin ako ng diretso, wala naman. Pero sa salamin ng cabinet, may refleksyon ng babaeng nakaupo sa kama ko. Nakatalikod, nakaputing gown na parang hospital gown. Napasigaw ako, pumikit ako at nagdasal ng tuloy-tuloy hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako at sumikat na ang araw. Kinabukasan, para akong multo sa duty. Maputla, walang tulog. Napansin yun ng isang senior nurse. Tinanong niya kung saan ako naka-assign na apartment. Nang sinabi ko ang numero ng silid ko, bigla siyang natahimik. Hindi ba sinabi sa'yo? Sabihin ng alin? Sagot ko. Doon ko nalaman ang totoo. Isang nurse ang namatay sa silid na yon. Ilang buwan na ang nakalipas. Bigla ang nag-collapse matapos ang mahabang duty. Doon mismo sa kama na hinihigaan ko. Doon siya huling humiga. Matapos yun, may mga reklamo na ilaw na kusang bumubukas raw, banyo na may bakas ng kamay, at mga tunog sa 10 oras ng gabi. Kaya walang tumatagal sa silid na yon. Nang araw ding yun, inilipat agad ako ng room sa ibang building. Mas maliwanag, mas matao. Nung sumunod na gabi, mahimbing akong nakatulog. Walang kahit anong tunog at wala na akong naramdaman. Nandito pa rin naman ako sa ospital na to, pero mas payapa na ako sa bago kong tinutuluyan.
Magandang araw, Sir Dave. Nag-email ako dahil napakinggan ko yung kwento mo tungkol sa ospital sa Saudi. May naranasan din po ako dahil dito din po ako nagtatrabaho sa Saudi at sana po mapili. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Janitor sa isang ospital sa Saudi. Tahimik lang ang trabaho ko. Linis ng hallway, map ng sahig, punas ng pader na parang hindi na uubos ang dumi. At sanay na rin ako sa amoy ng disinfectant tuwing madaling araw. Pero may isang gabi na hindi ko makalimutan. Lumaki ako sa probinsya. Doon, hindi lang basta sakit ang pinaniniwalaan. May mga bagay na hindi nadadaan sa gamot. Kaya noong gabing yun, alam kong may mali. May pasyente sa dulo ng ward. Tahimik ang mga doktor. Sabi nila, inatake lang daw. Bigla ang panghihina. Naka-monitor, naka-oxygen. Wala namang sugat. Wala ring malinaw na dahilan. Pero habang nagmamapa ko malapit sa kama niya, nakita ko ang hindi nila napansin. Hindi siya nakapikit ng maayos. Dilat ang mata. Pero parang may ibang nakatingin sa loob. Ang paghinga niya, putol-putol. Hindi dahil sa makina, kundi parang may pumipigil. Sa bawat hinga, may mahinang ungol na hindi tunog ng sakit, kundi pilit na pagpigil. Tumigil ako sa paglinis. Sa gilid ng kama, biglang bumaba ang lamig. Yung lamig na hindi galing sa aircon. Kumapit sa balat ko, diretso sa batok. Sa ilalim ng ilaw, nakita ko ang anino niya sa kurtina. Gumagalaw kahit hindi siya gumagalaw. Lumapit ang isang doktor. Inayos ang linya. Tinignan ng monitor. Normal, sabi niya. Gusto ko magsalita. Gusto kong sabihin na hindi ito atake. Na may ibang nakadikit sa pasyente. Ramdam ko yon. Tulad ng mga kwentong naririnig ko noon sa baryo kapag may sinasapian. Pero ospital ito. Agham ang pinaniniwalaan. At janitor lang ako. Kaya tumahimik ako. Habang nagpapatuloy ako sa paglilinis, narinig ko ang mahinang bulong. Hindi galing sa bibig ng pasyente, kundi parang sa loob ng ward. Hindi ko maintindihan ang salita, pero malinaw. Ang bigat ng hangin, parang may nakikipagbuno na hindi ko nakikita. Biglang umangat ang katawan ng pasyente. Konti lang, parang hinihila sa dibdib. Tapos bumagsak ulit. Nagkatinginan ang mga nurse. May kumalabog na tunog sa monitor. Tapos naging isang tuwid na linya. Nagkagulo. CPR. Tawag ng pangalan. Ilang minuto ang lumipas na parang naging oras. Sa huli, tumahimik ang lahat. Sinabi ng doktor, "Cost unknown." Ako, alam ko. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako sa trabaho. Inilabas ko ang map at nilinis ang sahig sa tabi ng kama. Tahimik na ulit ang ward. Wala na ang lamig, wala na rin ang bigat. Parang may umalis. Habang pinupunasan ko ang huling marka, napansin ko ang kortina. Hindi na gumagalaw ang anino. Normal na ulit ang ilaw. Normal na ulit ang gabi. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagtanong. Nagpatuloy lang ako sa paglilinis. Sa ngayon po, nandito pa rin po ako. At pag may mga kakaibang bagay akong napapansin, hinahayaan ko na lang. Dahil hindi ko naman trabaho yun. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Kim, isang Pinay nurse na halos 2 taon nang nagtatrabaho dito sa ospital sa Saudi. Sanay na ako sa night duty, sa katahimikan, sa ilaw na hindi pinapatay, at sa pakiramdam na minsan, mas marami pang gising na kaluluwa kesa tao.
Pero noong inilipat ako sa bagong nurse station sa 4th floor, doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Unang linggo ko pa lang doon, mas tahimik ang 4th floor kumpara sa dati kong pwesto. May mga oras na bawal na halos ang paglabas ng pasyente sa hallway, lalo na kapag madaling araw. Karamihan tulog na, naka-observe o mahigpit ang bantay. Kaya malinaw sa amin, walang dapat gumagala sa hallway bandang 2:00 pataas. Unang gabi, busy ang mga kasama kong nurse sa loob ng station. Ako ang naiwan sa labas. Habang naglalakad ako pabalik sa nurse station, may nakita akong lalaking dumaan sa dulo ng hallway. Matangkad, naka-hospital gown. Mabagal maglakad, parang pagod na pagod. Huminto ako. "Sir, bawal pong lumabas sa hallway," sabi ko. Hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy ang lakad niya, papunta sa fire exit. Hindi rin siya mukhang nagmamadali. Sinundan ko siya ng tingin hanggang mawala siya nung pagliko niya. Medyo nainis pa ako. Akala ko pasaway na pasyente lang. Bumalik ako sa station at sinabi sa kasama ko, "May gumagala sa hallway. Pakicheck naman." Nagtinginan sila. "Ha? Wala namang naka-admit na pwedeng maglakad-lakad ngayon ah." Pinuntahan namin ang hallway. Walang tao. Tahimik, malamig, at sarado ang fire exit. Binaliwala namin. Baka pagod lang ako. Pero kinabukasan, bumalik siya. 3:00 ng madaling araw. Mag-isa na naman ako sa hallway. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ko siyang nakita. Dumaan siya sa harap ko. Mga 5 metro ang layo. Nakayuko ang ulo. Mahaba ang manggas ng gown. Parang tinatago ang kamay. Napansin ko ang paa niya. Hindi ko marinig ang yapak. Tinawag ko ulit siya. Wala pa ring sagot. Nang lumapit ako, bigla siyang nawala. Parang nilamon ng ilaw sa dulo ng hallway. Nanlamig ako. Pagbalik ko sa station, tinanong ko ang nurse kung may lalaking pasyente na ganon ang description. Nag-check siya ng census. Umiling. Wala. Lahat ng pasyente sa 4th floor naka-bed rest. Matapos yun, madalas ko na siyang makita. Laging madaling araw. Tapos laging mag-isa ako. At laging tahimik ang buong palapag. Hindi siya kailanman lumapit. Lakad lang, paulit-ulit. Parang may hinahanap o may binabalikan. At sa bawat pagdaan niya, mas mabigat ang pakiramdam ng hallway. Parang humahaba, parang bumibigat ang hangin. Sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito normal. Hindi na ako mapakali matapos ang ika-4 na gabi. 3:00 na naman ang madaling araw. Tahimik ang nurse station. Ang mga kasama ko nasa loob. Abala sa charting at gamot. Ako lang ang lumabas para mag-rounds. Sa bawat hakbang ko sa hallway ng 4th floor, parang humahaba ang distansya. Parang mas lumalayo ang dulo kahit ilang metro lang naman. At doon ko siya muling nakita. Mas malapit na ngayon. Nakatayo siya sa gitna ng hallway. Naka-hospital gown pa rin. Pero mas malinaw na ang muka. Maputla. Parang walang tulog ng matagal. Hindi siya gumagalaw. Parang hinihintay lang na mapansin ko. Huminto ako. Hindi ko na kayang magsalita. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Walang tunog ang bawat takbang. Ramdam ko ang lamig na sumusunod sa kanya. Nang magkasalubong ang tingin namin, may biglang bigat sa dibdib ko. Parang may ipinasok na hangin na hindi akin. Huminto siya 1 hakbang ang layo at doon niya binuka ang bibig. Walang lumabas na tunog pero may pumasok sa isip ko. Hindi salita kundi alaala. 1 kama, 1 monitor, 1 mahabang gabi. 1 pasyenteng hindi na napuntahan agad.
Isang lalaking paulit-ulit na tumatawag ng nurse pero walang dumating. Napaatras ako. Hindi ko kasalanan. Bulong ko. Kahit alam kong hindi naman ako ang nandun noong gabing yon. Tumagilid ang ulo niya, parang nakikinig. Tapos dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa kwartong nasa dulo. Isang silid na matagal ng bakante. Sumunod ako kahit nanginginig. Pagbukas ko ng pinto, wala na siya. Pero sa kama nakita ko ang hindi ko inaasahan. Isang lumang chart. Nakalimutang alisin. Pangalan ng pasyente. Petsa. Siya ang lalaking namatay. 2 buwan na ang nakalipas. Cardiac arrest. Madaling araw. Sa 4th floor. May note sa baba. Patient attempted to call for help. Napaupo ako sa gilid ng kama. Doon ko naintindihan kung bakit palakad-lakad siya tuwing madaling araw. Hindi siya gumagala. Bumabalik siya sa oras na walang dumating. Kinabukasan, kinausap ako ng head nurse. Tahimik lang siyang nakinig habang kinikwento ko ang mga nakita ko. Hindi siya nagtanong ng detalye. Isang tanong lang ang sinabi niya. Gusto mo bang bumalik sa dati mong nurse station? Tumango ako agad. Paglipat ko, hindi ko na siya muling nakita. Hindi na rin ako nag-round sa 4th floor ng madaling araw. Pero minsan kapag dumadaan ako doon para maghatid ng chart, ramdam ko pa rin ang lamig sa hallway. Sandaling bumibigat ang hangin, tapos mawawala. Hanggang dito na lang po. Salamat.